you started playing basketball? Nag-start ako ng basketball nung mga 5 years old. Sinasama lang ako sa mga practice ng papa ko ng dati. Sa PBA pa siya. Tapos, ayun, hanggang sa sineryoso ko na talaga siya nung mga grade 3 ako sa mga liga sa PBA Young Stars. Tapos, hanggang sa napunta ako sa San Beda, napunta ako sa UST, napunta ako sa UST-NU, nag-high school ako, UST-NU. Tapos, ayun, hanggang sa ngayon, college, UST, bumalik ako. Why UST your college school? Kahit UST siguro, siyempre, kasi simula nung nag-first year high school si ate, mga 2010, lumipat kami dito sa may UST. So, kumbaga, throughout the years, pabalik-balik ako sa UST kahit na kahit na nasa NU ako, pinapanood ko sila ate lagi sa practice kapag nandun sila mama. So, kumbaga, never talagang na layo sa puso ko yung UST. So, yun, gusto ko lang din, syempre, naalala ko nung grade 8 ako, parang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, ganyan, na gusto kong maglaro sa seniors team one day. So, ayun. How's experience playing in the UAAP? You know, the season 85 and 86, medyo hindi maganda yung tinakbo ng team namin as a whole. Pero for me, personal development, mas malaking benefit sa akin yung naglaro ko sa 86 nung nawalan kami ng import. Ayun, kumbaga, ako sumalun ng mga duties ng import nung time na yon, which is talagang malaking tulong para sa akin, para sa personal growth ko, kasi kumbaga masasanay akong pumantay ng mga mas malalaki sa akin. Kumbaga paano mag-handle ng mga guys na kasi laki ko, kaya mas malalaki sa akin, mas malalakas sa patangkad. And ayun, to this season naman, kumbaga may mga ups and downs kami na nagkaroon kami ng mga losing streaks, so medyo mababa ang moral. So kumbaga mas sobrang laking effect ng 86 and 87 para sa sa development ko, kasi madami kaming pinagdaanan as a team behind the scenes. So nasabi ko na isa sa mga nag-attribute para sa personal growth ko as a player. Who is UST teammate you learn the most? Learn the most? Siguro when it comes to basketball IQ, si Fortsky talaga. May may napatunayan na siya sa Ateneo, champion, Mythical 5. So, kumbaga, going up against him every day, madami akong natutunan sa kanya na yung mga passing slots, kumbaga as a teammate, as an opponent of his, madami akong natutunan sa kanya na kumbaga, paano hanapin yung right pass, when to cut, when to screen. Kumbaga, yung mga timing lang as a basketball player, kumbaga more on the mental aspect ng sport. So, yun. Friendly question, can you beat Fortsky in one-on-one? Siguro, kasi Fortsky, shifty kasi si Fortsky. Ako medyo, on the bigger side, less agile than him. Pero, siguro, if you were both on a good day, magiging magandang laban. Why you choose number 8? So, initially, number 11 talaga ako. Tapos, nag-try ako ng number 8 sa Philoil. Binigay lang ang number sa akin yan kasi sabi ko gusto ko naman ng bagong number para naman kumbaga fresh start. Kumbaga kasi ang pangit nung yung kinalabasan ng 86 namin. So, yung maulit. Nag-try ako 8. During the off-season, medyo parang
Okay naman. Okay naman siya, pero gusto ko kasi may meaning eh. Kumbaga hindi kasi, syempre yung number 8 sa UST, may ano na yan eh. May, kumbaga parang si Ate Ea na yan eh. So syempre gusto ko maghanap ng sarili kong identity na kaya ultimately nag number 29 ako sa UAP season 29 kasi yun 2 represents my parents, mom and dad. Tapos yung number 9 naman yung girlfriend ko, si Wanda. So, ayan. Pero kahit na 29, at least 2 plus 9, 11, diba? So, win-win pa rin. Yan. Top 3 toughest opponent players in the UAAP. Naman natin na siguro sa experience ko, masasabi ko na si Kevin Kiambao ang top 1 na mahirap bantayan. Hindi naman sa in-hype or something, pero iba kasi talaga pag naintindihan mo yung kumbaga for basketball players, like mas ma-appreciate mo yung laro niya kasi lagi siya hindi mo siya mapipigilan eh. Mami-minimize mo lang siya. Kailangan mo lang siyang dalhin sa weakness. Wala siyang, kumbaga yung strong side niya, hindi mo siya pwedeng papuntahin doon kasi automatic. Nakita naman natin nung game 2, di ba? So, may, yan isa. Pangalawa, siguro, si Mike Phillips. Si Mike Phillips kasi, ako in my experience, nakakapagod siyang bantayan kasi baga nakariba, kunyari bumax out ka na tapos magugulat ka na lang may follow up dunk or offensive rebound. Kumbaga hindi mo siya pwedeng basta bantayan ng basta box out lang. So yun, isa sa mga pinakamahirap din na kalabas siguro. Last, sino ba last? This season ba to or ano? This season, okay. So, this season, si QMB, siyempre, diba? 6'10". Gagawin mo 6'10", 6'5" lang ako. Pero, yun, naalala ko may one possession last year na tinry ko siya box out, pero yung bola sumakto lang sa yung angulo ng ring to the point na kinuha niya yung rebound sa taas ko tapos follow up tapos nilabas agad ako. So hindi talaga basta-basta. Yan, QMB. Siyempre naman mas mahirap talaga bumantay ng mas malaki sa kasi kumbaga may partida na siya eh. Kumbaga matangkad, madaling Pero hindi naman ibig sabihin na kumbaga easy 2 points. Kailangan pa rin ng effort na para hindi kailangan may pride ka sa sarili mo na hindi ka mapapatalo. So, yeah. What your father advised to you in basketball? Yun, actually nung umabot ako ng college, nare-realize ko na halos magkaparehas lang din kami ng laro ng papa ko. For me, minus the shooting. Wala pa eh. So, ang lagi niyang advice sa akin is kailangan may reliable mid-range shot ka. Pero ngayon, di ba, kailangan pati 3 points eh. Yun, tsaka lagi niya sinasabi sa akin na huwag ka mapapagod na mag-extra work, mag-isa ka lang, ano pa ba? Always be humble. Kahit na anong abutin mo sa buhay, kailangan stay well-grounded ka na tao. Lastly siguro is huwag mong mag-give up. Kumbaga kahit anong circumstance, kahit anong punto ng
What do you prefer, bald or long hair? Honestly, medyo na-miss ko na yung long hair ko kasi yun pa yung high school pa yata ako na nung huli ako nag-long hair eh. Tapos, ayun, pero siguro ngayon, practical wise pala. Siguro bald na lang. Mas low maintenance, kumaga. Kasi nasanay na rin ako nung season 86 nung nagpakalbo rin kami. Kasi skinhead. So, parang medyo na sa na-practicalan ako sa So, yeah. How's the feeling making the final for this season? Siguro yung weight lifted off our shoulders na kasi for the past 2 years, dinadoubt kami na wala na yan, ganyan. Kumaga, naririnig namin yon and instead na magpa-down kami, kumaga, kinamit namin yun as motivation para makabalik ulit sa Final Four. Ang dami namin sinakripisyo, lahat ng oras, dugo, pawis. Kumbaga, binuhos namin sa season na to kasi kami na yung grupo na talagang hawak talaga nila Coach Pidoy. So, ayaw nila na mag-feel kami or ayaw nila kasi alam nilang kaya namin. Every practice na labas lagi nila yung best potential namin as a whole team, lalo na pag naging nagkakapisikalan na sa mga 5-on-5, kumbaga doon lumalabas yung puso pride palaban namin na laging tinuturo sa amin nila Coach Pito. What do you learn from Coach Pito? Madami akong natututunan kay Coach Pito. Especially yung always be ready. Pag pinasok ka niya, ina-expect niya na 100% ka, lagi kang all out maglaro. Siguro yung tinuturuan niya rin ako na lagi akong sinasabihan niya na mag-extra shooting before and after practice. So yun, kumbaga madami na rin kami pinagdaan nila Coach Pito. So masasabi ko rin na fatherly figure ko siya inside the court. So yun. To all UAAP players right now, who do you want to be teammate on your team? Siguro si PJ Palacelo. Matagal na kasi kaming magkaibigan talaga ever since 14 years old. So, siguro gusto ko rin siya makasama na maging ka-teammate siguro. Hopefully. Hindi, pero yun, siguro si PJ kasi close kami. If you became PBA player, who do you want face there? Gusto ko siguro makalaban din pa yung mga teammate pa ni Daddy dati na nasa PBA pa. Siguro sila yan sila Tito Calvin. Ang weird na nga tawagin dito. Pero siya siguro yung mga nakalaban din nila Daddy dati na sayang sila Arwin Santos di na naabutan. Pero siguro yung mga time na mga naglalaro pa sila Daddy na mga teammate niya na sino ba mga nasa PBA ngayon na teammate ni Daddy actually? Mga na rin. Sa mga bata naman na mas bata-bata na mga PBA players, siguro gusto ano ba? Yan, sila Lucero, yan. Gusto ko rin na makalaban siya. Kasi doon mo matetest yung mga yung galing
sa more athletic players, yung mga, sino pa ba? Actually, parang yun lang eh. Ay, si Kuya Rome. De La Rosa sa Magnolia. Yan, gusto ko rin makalaro yan. So, yun. Question. Best Chillis 5 all time? Prime na Jimmy Alapag sa point guard. Sa shooting guard, Jordan Clarkson. Sa 3, Gabe Norwood. Tapos sa 4, sa 4 siguro si Kai. Or si Japet. Siguro si Kai. Kai. Tapos basta di naman sasama si Brownlee. Sige, sa 3 na lang si Brownlee. 3 si Brownlee, 4 si Kai, 5 si Junmar.